Yan po, magandang araw muli sa atin po, sa bawat isa po sa atin. At patuloy po tayo magkaroon po ng panata. Ibig po sabihin, devotion po in English. Kaya naman po mas mahalaga ho na lagi natin itong gagawin. Pinakamagandang araw po dapat yung sa umaga pa lang ay nakapagbibigay na po tayo ng kaluguran po sa ating Diyos. Kahit po may panalangin, pagtayo po sa umaga, say thank you Lord, panibagong araw. So ito po yung maganda ho na pwede natin gawin kapag tayo ay gumigising po ng umaga. Although may iba nakakaligtaan, pero sa isipan naman daw po nila. Kaya nga mas maganda pa rin po na iniaakto po natin ito. Dahil ito po yung gusto po ng Diyos po talaga sa atin. Nire-recognize po natin ang presence ng Lord sa bawat araw na pinagkakalog niya po sa atin. Ang aking pong pinagbulayang talata ay yung Jeremias 17:9 na dito pinapakita po yung kung gaano ka dumi o ka may sakit ang ating puso, yung talagang nandito po yung tinatawag na wala na pong gamot ito. Kumbaga ito pinapakita na mandarayang bahagi ng ating pong katauhan ay yung puso po pala ang nakikita po dito sa na pinapakita po ng mga talata ng 17:9 ng Jeremiah. Usually kasi may mga pagkakataon po tayo sa buhay na dalasan sinasabi natin o ina-advise na sundin mo kung ano yung nilalaman ng iyong puso. Yun madalas naman po, kung ano yung nais ng puso mo, yun ang gawin mo. Yun naman po ang kadalasan kasi parang lumalabas po kasi dito na ipinapakita sa atin na iba raw po ang puso pag nagdesisyon, pag nagkaroon ng pagkakataon na ganito. Kaya lang ho, kung mapapansin po natin, may mga pagkataon na nakadahon ng tao na meron siyang kaibang spirito pagdating po sa puso ng musga. Although meron naman pong katumpakan nito, may tama naman. Kaya nga lang kung makatahon natin dito mga kapatid, sa Biblia po iba eh. Ang nakalagay sa Biblia, yung ang ating puso ay daw deceitful at totally po wicked. Sabihin talagang mandaraya ang puso daw po ng tao at talagang medyo may wicked po siya. Kumbaga sira, kumbaga destroy. Parang wala iniwan po na ikaw po ay naghahanap ng lugar o GPS. Pero ang gamit mong GPS ay sira. Ibig sabihin, sa ganung paraan po makita natin na wala pong tao na makapagbibigay po ng kalinisan ng puso. Ano po, yung nung dahil nga tayo po ay nanggaling po sa pagkakasala, ibig po sabihin tayo po ay makasalanan. Sabi po ng Biblia, wala naman daw pong taong matuwid. Wala ni isa. So dito, ipinapakita po sa atin na sa mga bagay na sa buhay po natin, dapat po ihilingi tayo sa Panginoon ng a new heart, yung bagong puso. At pangalawa, hihingi tayo ng durog na puso, broken hearted. Ibig sabihin po na nangangailangan po talagang tulong ating puso. Kaya kung minsan po, kung mapapansin po natin, may mga tao po na sadya umiibig ng lubusan. Kumbaga parang may mga ganun pong tao sa sobrang pag-ibig sa kapwa. Hindi na namamalayan ay nagiging martir na siya o kaya naman po ay nagiging daya na po. Nadadaya na po siya sa kanya pong pagmamahal. Sabihin para kung makikita natin kadalasan sa ganun, may mga babae na nakikita yung mga magulang sa kanilang mga anak pag umibig, sobra. At hindi na nakikita. Kaya kung mahirap po din sabihin na kung ano yung naglalaman ng puso mo, sundin mo. Medyo delikado po yon in na part kung ang magde-decide naman ay wala pong pakikipag-ugnayan po sa karunungan po ng ating Diyos. Pero kung ikaw po ay isang tao na merong pakikipag-ugnayan, then hilingin natin sa Diyos yung magkaroon ng bagong puso. Pangalawa, hingilin. Kaya nga mahalaga yung puso magkaroon ng tinatawag puso mapagpatawad, puso maunawain. Pero wala ho tayo nung una, kasi nga po tayo po ay hindi pa nakakala sa Panginoon.
Hindi ho ganun ang ating mga pananaw. At ika nga, yung ating pong conscience hindi masyadong alive or yung live na talagang buhay, no? Kaya ho, mas maganda, mas mabuti po na everyday in our life sa ating mga pagdedesisyon, first thing first ay i-consider po natin ang banal na espiritu. Sabi po ng banal na espiritu, siya yung magbibigay paalala at comfort po at mga advice na maaari natin makuha through prayers po. Kaya salamat sa Panginoon, no? Na bagamat may mga pagkakataon sa ating buhay ay dumarating po yung mga ganong problems or given naman po yun. Pero kagandahan po dito, kung ang puso po natin ay nakikita po ng Lord na deceitful, wicked, meron naman pong Diyos na buhay na pwede tayong humingi sa Kanya ng tulong, kagamutan sapagkat ang ating pong ang Diyos na buhay ay siya po mismo, wala na iba, ang great healer po natin. Siya rin ang tinatag na the great surgeon. Sabihin po, yung kaya niyang palitan ang puso nating madaya through a new heart na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Salamat po at magandang umaga po.